trust ka ba ang mga mahal mo sa buhay? Ngayon po ang ating pag-aaralan tungkol sa Romans chapter 10 verses 14 to 17. At buksan pa natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi nito na, how they can they call on the one they have not believed? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone teaching them? And how can anyone teach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. But not all the Israelites accepted the good news. Isaiah says, Lord, we must believe our message. Consequently, faith comes from hearing the message, and that message is heard through the word about Christ. Teaching number 1. It is our task to share the gospel. Bilang mananampalataya, tinatawag tayo ng Diyos upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa iba. Hindi natin trabaho na baguhin ang puso ng tao kung sa atin ay pagsunod at katapatan sa pagpapahayag ng katotohanan ng Ebanghelyo. Teaching number 2. It is God's task to convert the people. Tayo ay tatapagdala lamang ng mensahe, ngunit ang tunay na pagkabagong espiritual ay mula sa Diyos. Siya ang tumatawag, siya ang papaya sa puso ng tao, at siya rin ang ibibigay ng pananampalataya. Hindi natin kayang pilitin ang sino man na maniwala, pero maaari natin kailangan sila sa tunay ng dapat sa ating mahal. Teaching number 3. It is love that shatters the heart of stone. Ang matigas na puso ay madalas tulad ng kasalanan sa kipakawalan ng pag-asa. Ngunit ang tunay at dapat na pag-ibig mula sa Diyos ay nakapangyarihan sa kapan upang lumambot ang mga puso. Application number 1. Learn the gospel message. Bago natin maibahagi ang mabuting balita, dapat una natin unawain. Ito ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos at pagkakasalan ng tao, ang kamatayan at pagkabuhay ng mag-uli ng Jesus at karapalatang magbibigay ng kaligtasan. Application number 2. Share the gospel with persistent. Hindi madali ang magbahagi ng pananampalataya, lalo na sa mga malapit sa ating puso. Maaaring tanggihan tayo pagkawala kang hindi pakinggan. Ngunit kung magpapatuloy tayo sa pag-ibig, kabutihan ng at pag-itsaga, maaaring buksan ng Diyos at kanilang puso sa tao. Application number 3. Pray persistently for your loved ones. Ang panalangin ay makapangyarihan. Hindi mo ito kayang baguhin ng puso ng tao, pero ang Diyos ay kayang gumawa ng himala sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.